sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello guys, ako po si Nash, nasa late 30s at nakatira ngayon dito sa Binakayan. Dito rin po ako nagwo-work bilang isang inventory supervisor. Silent listener mo ako since December 2022. Gusto ko sanang i-share sa inyong programa ang nakakatakot kong karanasan. Oo, horror ito at sana'y ma-upload mo ang istorya na ito. Gusto ko lang ipalabas itong takot na nasa katawan ko kasi feeling ko ay nandyan pa rin sila at ayaw pa rin nilang tumigil. Papa Dudut, 3 kaming magkakapatid at ako ang middle child. Sa sobrang hirap ng buhay ay kinailangan naming lumipat ng bahay papunta ng Agusan del Sur kasi hindi na rin namin kaya ang gastusin dito sa Cavite. Kung tutuusin ay tutol ako noon. Sa pagbabalik probinsya namin, may impression kasi ako sa probinsya namin sa Agusan del Sur. Creepy at punong-puno ng kababalaghan. Marami akong napapakinggan na kwento na marami ang pinapatay sa amin. Tambakan ng mga bangkay. May mga kapitbahay daw na aswang, tikbalang at kung ano-ano pa. Papa Dudut, hindi naniniwala ang pamilya ko sa kababalaghan, kumbaga ito see is to believe. Ang kanilang motto sa buhay. Pero ako ay aaminin ko sa inyo na medyo matatakotin ako at naniniwala ako sa mga multo at kababalaghan. Kaya nga hindi ako komportable nang makarating na kami sa sityo namin sa Agusan del Sur. Papa Dudut, medyo may kataasan ang bahay na nalipatan namin na pinapaupahan sa amin ng malayong kamag-anak namin. 2 palapag siya at medyo marupok na. Kaya mura na lamang ang renta. Grinab na nga ni mama kasi mura nga pero nagtataka lamang kaming magpamilya kung bakit may mga nakatinging tao sa labas ng bahay ng may-ari ng pinag-uupahan namin. Para bang sinasabi nilang huwag. Pero syempre dead man lamang ang pamilya ko, lalo na si mama. Papa Dudut, pagtapak pa lamang namin noon sa loob ng bahay ay isang malamig at malakas na hangin ang sumalubong sa amin na naging dahilan para magsara ang main door at saka yung amoy ng hangin ay hindi kaaya-aya. Kung i-describe ang amoy ay para siyang pinagsamang amoy ng ulan at patay na daga. Samantalay mabilis kaming umakyat ng mga kapatid ko sa 2nd floor ng bahay at tumambad sa amin ang mga ribulto ng santo na hindi namin ma-recognize. Basta alam lang namin mga santo sila dahil sa halo nila sa ulo. Hindi ko na matandaan ang eksaktong bilang pero alam kong lagpas sila ng 10. Lahat sila'y nakapatong sa mesang ginawang altar sa tapat mismo ng hagdanan kaya pag-akyat mo, ang mga santo kaagad ang bubungad sa iyo. Sa lahat naman ng mga santong naroroon, ang pinaka nakakatakot ang itsura ay ang rebulto ng Santo Niño na itim ang damit at sa ulo nito ay nakapatong ang koronang tinik. Kakaiba rin ang amoy nito, Papa Dudut. Amoy bangkay. Oo, ganun kasangsang ang amoy nito. Sinabi ko yon sa mga magulang ko na tanggalin kasi mabaho. Pero dahil sa relihiyoso sila at naniniwala sa Santo Niño ay nagpasya na lamang silang linisin ang rebulto pagkatapos nilang maayos sa mga gamit namin. Noong sandaling yon ay binalik ko ulit ang tingin sa Santo Niñong itim at napansin kong pulang-pula ang kanyang mga mata. Ang mga itsura ng pupils nito ay mukhang hinango sa pupils ng ahas sa halip na sa tao. Doon pa lang, Papa Dudut, ay kumbinsido na akong hindi Santo Niño ang rebultong yon. Pero wala na ako nagawa para dispatchahin yon dahil agad yung kinuha ni Papa para linisan. Sa kabilang banda ay sinuri ko ang ilang pang mga rebulto sa bahay at lahat sila. Kung hindi itim ang suot ay violet. Ang natatandaan ko noon kapag itim o violet ang suot ng rebulto ay nasa pagluluksa ang simbahan dahil patay ang Diyos.
In other words ay pang Holy Week ang datingan. Balak ko pa naman sanang suriin isa-isa ang mga santo ng malapitan. Nang muli akong tawagin ni Mama para tulungan siya sa baba na maglinis. Agad naman akong tumalima kaya mabilis akong buwaba at sinunod ang utos ng aking ina. Samantala ay sumapit ang dilim at aaminin kong nabalot ng takot ng unang gabi ko sa bahay na yon. Takot kasi ako kapag walang ilaw habang natutulog. Kaso sa makalawang araw pa ayusin yung kuryente kasi nga ay pinaputol muna. Kaya talokbong to the max ako noon. Naalala ko pa noon papadudot 3:00 na ng madaling araw noon at ako na lang ang hindi pa nakakatulog sa loob ng kwarto. Yung mga kapatid ko ay himbing na himbing pa sa pagtulog habang ako naman ay takot na nakatingin sa pinto. Hindi kasi yon nakalock kasi nga ay hindi pa naayos ang seradura nito. Kaya nangangamba ako na baka na lamang biglang bumukas ang pintuan at may makita ako sa pinto na hindi ko dapat na makita. At nangyari nga ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. Narinig kong tila may umakyat sa hagdanan. Tapos ay parang tumapat ito sa pinto ng kwarto namin. Mamayang kaunti dahil nga sa walang doorknob ang pinto ay unti-unti itong bumukas. Ang pag-creak ng pinto ang siyang nagpakilabot ng husto sa akin, Papa Dudut. Nung una ay takot na takot ako. Hindi talaga ako gumagalaw lalo na nang makita ko ang kadiliman ng pintuan. Nakadagdag pa sa takot nang matanaw ko ang silhouette ng mga santo sa altar ng bahay. Medyo creepy kasi parang tinitingnan ka nila. As in yung titig na parang hindi ka nag-iisa. Ganon. Pero naglakas loob akong bumangon para isara muli ang pinto. At sa puntong yon ay hinarangan ko ng silya at mga karton na may laman ang pinto para hindi na ito bumukas ulit ng kusa. Kinabukasan ay nagpatuloy kami sa pag-aayos ng bahay. Umabot kami ng tanghali sa paglilinis lamang ng first floor. Nagtungo kami sa second floor at kaming magkakapatid ay naglinis kami ng aming kwarto. Halos 2 oras din kaming naglinis at pagkatapos noon ay saka kami kumain ng pananghalian. Pagkatapos noon nang malinis na namin ang pinagkainan ay sabay kaming umakyat ng mga kapatid ko sa second floor para magdasal sa altar ng mga santo. Natatandaan ko, Papa Dudut, na isang kandila lang ang meron kaming pang-ilaw. Tapos na kaming mag-pray noon nang may umihip ng hangin. Ang lakas pa nga ng pagkakaihip kaya nagbiruan kami kung sino sa aming magkakapatid ang gumawa noon. Pero walang nagsalita, Papa Dudut. Walang umamin. Doon kami napadasal talaga ulit. Hindi naman kasi pwedeng simpleng hangin lamang. Dama namin yung single na ihip na malakas kaya alam naming sinadya yun. Ang tanong ay sino? Pero sa huli dinedma na lamang namin yon at nagpatuloy sa pagdarasal. Samantala pagkatapos maghapunan ay natulog kami. Pero ewan ko ba, hindi naging komportable noon ang tulog ko sa loob ng kwarto namin kahit na naayos na noon ng papa ko ang doorknob. Alam mo yung feeling na parang may something wrong sa loob. Habang nakahiga ay nabaling ang atensyon ko sa wardrobe. Feeling ko nga noon ay may tao sa loob. Well, matatakotin ako kaya siguro ay nag-overthink ako na may halimaw sa loob. Hanggang sa hindi ko namalaya na nakaidlip na pala ako, Papa Dudut. 1:30 a.m. Sakto yon noong nalimpungatan ako kasi naihi ako. Pero noong pagbukas ko pa lamang ng pinto ay parang yung santo sa labas ng kwarto namin ay gumalaw patagilid. Parang lumihis siya para tingnan yung naglalakad. Binaliwala ko na lamang kasi baka daga lamang na dumaan. Pagkatapos noon ay nakaihi naman ako ng matiwasay sa baba ng bahay. Paakyat na ako noong napansin kong may itim na figure. Wala kasi akong dalang flashlight man lamang o kandila kaya puro itim lamang ang nakikita ko. Ilaw lang ng buwan ang nagpapaliwanag sa bahay namin. Nakayakap siya sa tuhod niya. Na-imagine mo ba? Nakaupo, doon ako kinabahan. Alam ko kaagad kung ano to. Takbo agad ako kina mama at papa na himalang doon sa sala na natutulog. Umiiyak at kabadong-kabado ako na ikinuwento ko sa kanila. Simula noong paggalaw ng santo at yung itim na figura ng isang babae.
Nang sumunod na araw, wala akong nagawa noon at tapos na rin gawin yung kuryente namin. Nag-ikot-ikot na lamang kami ng bunso kong kapatid sa bawat sulok ng bahay. Una naming pinuntahan yung kwarto namin, Papa Dudut, at naisip ng kapatid ko na maglaro, kaso ang laruan niya ay itinago niya sa wardrobe namin. Binuksan namin yon kaso ayaw talagang mabuksan. Ginawa ko ay kinuha ko yung mahabang kutsilyo namin saka ko ginamit na pangtulak. Basta ganon. Sa gitna ng cabinet ay may nakita kaming envelope. Malaki siyang envelope actually. Kasing laki ng isang one whole bond paper at parang sinaunang panahon na sa luma. Sobrang brown na. Nang binuksan namin ay wala akong naintindihan. Espanyol yata yung wikang ginamit. Binalik ko na lamang tapos ay muling nagaya ang bunsong kapatid ko na bumaba na ulit kami papadudot. Dahil naman sa curiosity namin ng kapatid ko ay pinagbubukas namin ang mga cabinet sa ground floor, sa kusina at sa ilalim ng hagdanan. At nang buksan namin ang cabinet sa ilalim ng hagdan na surprisingly walang hawakan, kaya ginamitan ko pa yon ng kutsilyo para mabuksan lamang. Tumambad sa amin ang itim na tela tapos yung pantaling pula. Na-amaze ako sa laman nung itim na tela na yon. Isang bato na itim. Tinawag kami ni Mama at kinabahan kami kasi bili ni Mama na huwag kaming makikialam ng mga bagay na hindi namin naiintindihan at hindi sa amin. Kaya hindi ko na nagawang ibalot pa yon. Binalik na lang namin sa cabinet at sinarado. Papadudod sumapit naman ang pangatlong araw sa bahay at yon ang hindi ko makakalimutan. Wala noon si Papa na sa trabaho noong araw na yon. Nagsasalamin ako noong may nahagip akong dumaan sa likod ko. Walang tao sa bahay noon. Walang mga kapatid ko at nasa school. Si Mama'y nasa ibang bahay nakikipagchismisan. Kaya kabado na naman ako. Ayoko kasi ng mga multo pero heto ko ngayon at minumulto na yata. Napadasal na lamang ako doon sa isang santo na malapit sa akin. Pagkatapos kung mag-amen, nanginginig yung santong dinasalan ko at nakangiti sa akin. Papadudot hindi ko ma-explain ang panginginig na part basta ganun. Takbo agad ako pababa nang biglang nabasag sa panginginig yung santo at yung pintong paglalabasan ko ay ayaw magbukas. Siyempre ano pa bang magagawa ko, di umiyak ako. Mama ako ng mama pero walang nakakarinig sa akin. Nasa gitna kasi ang bahay namin at wala kaming kapitbahay. May nagbukas ng pinto at laking pasasalamat ko na si Mama na yon. Napayakap na lamang ako. That time gusto ko nang umalis kami ng bahay. Tandang-tanda ko pa nga ang usapan namin ni Mama noon, Papa Dudut. Nak, labas ka na muna saglit at magbibihis lang ako, sabi niya sa akin. Kinalabutan ako kasi ang creepy ng pagkakasabi niya. At saka bakit pa niya ako kailangang palabasin ng bahay, pwede naman siyang magbihis sa kwarto nila ni Papa. Pero sa halip na makipagtalo ay sinunod ko na lamang ang kawirduhan ni Mama na noon ay masama na ang tingin sa akin. Penging 20, bibili ako ng pagkain, sabi ko na lamang sa kanya. Hindi na lamang siya nagsalita tapos ay kinuha yung pera sa likod niya. Noong nasa labas na ako ay nanlaki ang mga mata ko nang makasalubong ko si Mama na tumatakbo. Ma, anong ginagawa mo rito? Hindi ba nasa loob kayo ng bahay natin? Ang sabi ko sa kanya na naguguluhan. Pero sa halip na sagutin ni Mama ang aking tanong ay niyakap niya ako. Hindi ako yung nakita mong pumasok sa loob ng bahay, ang sabi niya sa akin. Niyakap agad ako ni Mama pero ang mga kinaiyak ko talaga na imbis 20 ang hawak ko ay itim na bato. Samantala ikinuwento sa akin ni Mama ang chismis na nakuha niya kasi may nararamdaman na daw kasi siya noong pagtungtong agad namin sa bahay. Dating simbahan daw ito noong unang panahon. Simbahan ng mga nagwo-worship sa demonyo, sabi pa ng mga kapitbahay namin. Hindi sana ako maniniwala na kasi may pinakita silang pictures ng mga santo na kamukha ng santo na nasa bahay natin. Ang sabi nila ay walang ganitong klaseng santo. Kalbo, maitim at doon ko lang napagtantuding wala ni isang krus yung mga altar. Ang batong hawak mo na yan daw ay kayamanan nila, ang sabi pa ni Mama sa akin. Sabay pakita ng picture, isang itim na bato na perfect yung pagkaka-shape sa batong hawak ko.
Samantala ay hindi muna kami pumasok ni Mama sa loob ng bahay. Tumambay muna kami sa katapat na sari-sari store. Nang umuwi na ang mga kapatid ko galing ng school at ang papa ko galing ng trabaho ay sabay-sabay kaming pumasok sa loob. Naging maayos naman ang pagpasok namin pero si Mama agad na umakyat at dumiretso sa altar sa tapat ng hagdan. Sinundan ko siya. Tinulungan ko siyang maghanap noon ng mga tela na ipantatakip namin sa mga ribulto at nang makahanap kami ay inisa-isa naming balutin ang mga nakakatakot na ribulto, lalo na yung inakala kong Santo Niño pero ribulto pala yon ng Diablo. Pagkatapos noon ay naghapunan na kami. Ikinuwento ni Mama sa aking ama ang kanyang natuklasan sa aming kapitbahay at nagmungkahi siyang umalis na kami doon. Pero tumutol noon si Papa at sa halip ay pabindisyonan na lang namin daw ang bahay. Kinalaunan ay sumang-ayon na rin si Mama at kinabukasan ay pumunta sila noon ng simbahan para bumisita sa paring magbibindisyon sa bahay. Papa Dudut, natatandaan ko. Nakasama ako noon nang puntahan namin ni Mama ang simbahan pero tumanggi ang paring bindisyonan ng aming bahay at minungkahin niya na umalis na lamang kami doon kasi ang bahay raw na yon ay pinamumugaran ng mga demonyo. Disappointed na bumalik kami ni Mama sa bahay at sinabi ni Mama kay Papa ang ginawang pagtanggi ng pare. Hindi naman sumuko si Papa at nagsabing pupunta siya sa kabilang bayan para humanap ng paring magbebendisyon. Samantala sumapit ng alauna ng madaling araw na nimpungatan ako nang makarinig ako ng kaluskos mula sa wardrobe. Napabangon ako sa aking kama at sinubukan kong gisingin noon ang mga kapatid ko. Pero hindi sila nagising. Mamayang kaunti dahan-dahang bumukas ang pinto ng wardrobe at kitang-kita ko na lumabas sa mga daliring may mahahabang kuko. Siyempre napabalikwas ako pero mabilis ang naging pangyayari. Lumabas mula sa loob ng wardrobe ang kabuuan ng isang babae. Natatandaan ko ito kasi ito yung nakita ko noon na nakaupo sa hagdanan. Nakayakap noon sa kanyang tuhod. Pero sa puntong yun ay para itong zombie na dahan-dahang lumakad papunta sa aking gawi. Samantala, isa pang figura ang lumitaw sa loob ng wardrobe. Agad ko itong na-recognize. Ito yung Santo Niñong itim na may mata na parang sa ahas. Pero sa puntong yun ay life size na siya. Katulad ng babaeng figura ay dahan-dahan itong lumapit sa akin. Sinubukan kong sumigaw noon pero nagtaka ako, Papa Dudut, kasi walang boses na lumalabas sa aking bibig. Sobrang natakot ako noon at inakala kong nananaginip lamang ako kaya kinurot ko ang aking braso. Pero nasaktan ako. Ang ibig sabihin ay gising ako at totoo ang nakikita ko. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nakalapit na ang dalawang figura sa akin. Doon ako naihi na sa takot dahil nasilayan ko na noon ang kanilang mukha ng malapitan. Yung babaeng figura ay isa palang halimaw na may mahabang buhok, matatalim na pangil at mga kuko. At walang awang pinagkakalmot ako ng nilalang na yon. Sinubukan kong tumakas sa pamamagitan ng paggapang sa sahig pero pinigilan ako ng Santo Niñong itim na noon ay kasing laki ko na, Papa Dudut. Sinakal ako nito at lumabas sa kanyang bibig ang mahaba niyang dila na may mga tinik at ito ay bumaba pababa sa aking puso. Pagkatapos ay napasigaw ako sa sakit nang pilit nitong ipinasok ang kanyang matinik na dila sa aking puso. Parang pinunit noon ang tiyan ko at naramdaman ko ang pag-agos ng dugo sa aking tiyan. Damang-dama ko yon sa aking kalooban na para bang sinisip-sip niya ang anumang likido sa loob ng aking katawan. Mamayang kaunti ay nagdilim na ang aking paningin at nawala ng malay. Hindi ko na alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari at kung ano pa ang ginawa sa akin ng dalawang nilalang na yon, Papa Dudut. Nagkamalay na lamang ako sa klinik. Agad na bumungad sa akin ang pamilya kong nag-aalala sa akin. Nagtaka naman ako kung paano ako nakarating doon at kung ano ang nangyari sa akin. Hanggang sa bigla akong may maalala. Yung dalawang nilalang noong gabing yon. Nash, natagpuan ka ng mga kapatid mo na nangingisay sa iyong kama kaya tinawag nila kami at dinala ka namin dito sa klinik. Ang kwento ni Mama sa akin. Tiyane ko ang aking puso at wala naman itong sugat. Panaginip nga lang yung mga nangyari sa akin. Pero yung mga kalmot sa dibdib at sa ibang parte ng aking katawan ay totoo. Alam mo ba kung sino ang nagbigay niyan sa iyo? Concern na tanong ni Papa sa akin patungkol sa mga kalmot ko sa katawan.
Ang natatandaan ko po yung babaeng halimaw at yung Santo Ninyong itim. Nagpakita sila sa akin kagabi. Sila po ang may gawa nito sa akin pagtatapat ko. Samantala nang marinig ito ng mga kapatid ko ay ikinuwento rin nila sa aking mga magulang na nanaginip din daw sila kagabi ng babaeng halimaw at yung Santo Ninyong itim na may mahabang dilang matinik. Pero hindi daw sila ginalaw nito dahil may puting liwanag daw na pumoprotekta sa kanila. Pero bakit pagdating sa akin ay walang promotekta kahit na anong liwanag? Takot na takot ako ng mga sandaling yon. At sa puntong yon ay nakumbinsin na namin si Papa na lumipat na kami ng bahay. Habang nasa klinik ako kasama ang mga kapatid ko ay umuwi si na Mama at Papa kasama ang ilan naming mga kamag-anak at nagtulungan sila para mag-impake ng aming mga gamit. Buti na lamang at yung isang kamag-anak namin nag-offer na doon muna kami tumira sa kanyang bakanting pinapaupahang bahay. At nung gabing yon ay iniwan na namin ang nakakatakot na bahay na dating simbahan ng mga satanista. At yun nga Papadudot, nakaalis din kami sa bahay na yon. Pero patuloy kong napapanaginipan ang dalawang figurang nagpakita sa akin. Labis akong nabahala noon kasabay ng panghihina ng aking kalusugan. Pagkatapos ay hindi ko na alam ang nangyari noon sa akin. Ayon sa mga magulang ko ay bigla na lamang akong nawala sa sarili na para bang sinasapian ako. Wala akong matandaan noon, basta ikinikwento na lamang yon sa akin ng mga magulang ko. Hanggang sa dinala nila ako noon sa simbahan. Doon ay napagtanto nilang biktima ako ng demonic possession. Kahit na lumipat na kami ng bahay ay sumama sa akin ang dalawang nilalang na kampo ng kadiliman. Kwento pa sa akin ng mga magulang ko ay bigla raw nagbago ang itsura ko. Nagsimula daw magbago ang boses ko. At para daw akong gagambang umaakyat sa mga pader at kisame. Kung i-describe nila sa akin ang itsura ko ay dinaig ko pa raw yung itsura ng zombie sa mga pelikula. Samantala ayon naman sa isang parang exorcist, kaya raw nakawala ang dalawang demonyo at sumama sa amin ay dahil nawala daw ang isang bagay na nagtatali sana sa kanila para hindi makalabas ng bahay na yon. Biglang naalala ng mama ko ang itim na bato na nooy na isama pala namin sa paglipat ng bahay at nakalagay sa isa sa mga gamit ko. Dahil dito ay kinuha ng paring exorcist ang itim na bato at yun ay ibinaon niya doon sa bahay na dating simbahan ng mga satanista. Nagsagawa rin ng exorcism ang paring exorcist sa paligid ng bahay. At sa tulong ng Diyos ay nagapi naman daw nito ang mga kampo ng kadiliman. Hanggang sa bumalik na ulit ako sa katinuan. Nang marinig ko ang kwento ni Mama ay kinilabutan ako at napaiyak. Pero sabi niya sa akin ay huwag daw akong umiyak at sa halip ay maging matapang daw ako. At huwag na huwag ko raw kakalimutang magdasal sa Diyos. Ang aking pananampalataya sa Panginoon ang siyang magiging sandata ko laban sa mga kampo ng dyablo. Pagkatapos noon Papadudot ay sinubukan ulit naming mamuhay ng normal at naging maayos naman ang lahat. After 1 year ay bumalik kami sa Cavite para doon ulit manirahan. Doon na kami nagpatuloy ng pag-aaral hanggang sa makatapos kami ng mga kapatid ko ng kolehiyo. Sa ngayon ay tapos na ako sa pag-aaral. Ito pa rin kami sa Binakayan nakatira at kasama ko pa rin ang aking mga magulang Papadudot habang ang mga kapatid ko naman ay sa iba na nakatira kasi may kanya-kanya na silang pamilya. Nasa late 30s na ako at binata pa rin. Pero ayos lang kasi masaya naman ako sa aking buhay. Pero Papadudot, hindi ko pa rin makakalimutan hanggang ngayon ang dalawang nilalang na gumulo noon sa buhay ko. Yes, nakakaramdam pa rin ako ng kaunting takot kasi feeling ko ay nandyan lamang sila sa tabi at nagmamasid. Kaya todo ang pagdarasal ko sa Panginoon dahil alam kong siya lamang ang makakatulong sa akin at makakatalo sa mga nilalang ng kadiliman. Papadudot, totoo ang mga nangyaring ito sa aking buhay. Nasa inyo na lamang kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Basta ang masasabi ko lang ay gaano mang kalakas ang mga kampo ng kadiliman, wala silang panama sa kapangyarihan at kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Sana'y mabasa po ninyo ito at mapiling basahin sa YouTube channel mo. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Lubos na gumagalang, Nash.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.